Lucas chapter 15 verse 10 to 24. Medyo mahaba-haba po ito ng konti. Luke chapter 15 verse 11 to 24. Sorry. There was a man who had two sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So he divided the property between them. Not long after, the youngest son got together all he had. He set off to the distant country and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself to a citizen of that country who sent him to his field to feed pigs. He longed to fill his stomach with the food that the pigs were eating, but no one gave him. Then he came to his senses. Verse 17, he said, "How many of my father's hired men have food to spare, and here I am starving to death? I will set out, go back to my father, and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men." So he got up and went to his father. But while he was, his father saw him and was filled with compassion. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to his father, "I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son." But the father said to his servant, "Quick, bring the best robe and put it on him, put on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened cow, kill it, let's have feast and celebrate. After the son of mine was dead and now live again. And lost and is found." So they began to celebrate. Meanwhile, the elder son was in the field when he came near to the house and heard the music, then dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. Your brother has come," he replied, "and your father hasn't come because he has him back safe and sound." Pagpalain po ng Panginoon pagkakapasa ng kanyang salita. Sige po, kayo mga kaupo, palakpakan natin ang ating Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Ayan po. So, purihin po ang ating Panginoon. At meron po akong kwento muna bago po ako magpasimula. Di po ba uso yung minsan utusan mo yung bata may kapalit na halaga? Sige na, gawin mo to, bigyan kita ng ganito. So, nasana yung bata nang siya ay 12 taon. At pagkatapos, ang bata ay ginawa ng pusa yung mga bagay na inuutos ng kanyang ina. So, naghugas siya ng plato, naglinis ng bahay, naligo, naglinis ng katawan, at saka marami pa. Ang problema, yung bata nagbigay ng listahan doon sa nanay. Ang nakalagay doon, hugas ng plato, 10. Linis ng bahay, 10. Linis ng katawan sa kaligo, 10. Nagulat yung nanay na binigyan siya ng resibo ng anak na babayaran ng nanay sa kanya. Natawa yung nanay at pagkatapos, nagsulat din ng resibo yung nanay. Sabi dun sa resibo, yung alagaan ka 100.
Yung pakanin ka, 100. Yung patirahin ka, 100. Ngayon, sabi ganon, time is 10 years. Time is 10 years. So, ang babayaran mo sa akin ay 2.6 million. Tapos, yung total sa dulo equals, I love you. Diba? Ang magulang gagawin ng lahat para sa anak. Hindi at walang kabayaran, walang anumang pag-iiwan. Now, ang ating kasi pag-uusapan po ngayon ay patungkol sa prodigal son o alibugang anak. Ang tanong, yung bata bang itong nawala at nagwala ay karapat dapat bang hanapin? O karapat dapat bang matagpuan? O karapat dapat bang mawala? May mga anak po tayo na hindi nawawala kundi nagwawala. Tama po? Nagwawala o nawawala. Yan po yung ating tutungayan ngayon. Kung yung katabi mo ba ay nawawala o nagwawala. Maganda ang ating pag-usapan po ngayon. Ang Luke chapter 15 ay chapter po o isang talata na kung saan tatlo yung nawawala. Nawawala yung tupa, nawawala yung pera, at pagkatapos nawawala yung anak. Okay. So, pag binasa ko po yung nawawalang tupa, yung siyam na putsyam, hahanapin yung isa. At pag natagpuan yung isa, magpa-party-party sila. Yung nakalagay, magdiriwang sila. Nung nawala yung isang kusing at nahanap sa 10, may 10 pa naman. At ang pagkatapos doon, nag-party-party sila. Sino rito yung nakaranas na mawalan? Parang ganito. Isang beses, nagmamadali ako dahil may lakad po ako. At pagkatapos, hindi ko makita-kita yung susi sa bahay. Yung susi ng motor, hindi ako makaalis-alis. Hindi ko maihatid. Meron akong pupuntahan. Tapos hindi ko makita-kita yung susi. So ano ang damdamin meron ako noon? Para akong nag-uumapoy na gusto kong baliktarin yung bahay, hanapin yung susi, dahil importante yung susi sa lahat ng lakad meron ako. Nararanasan niyo yan? So, itong talata, yung dalawa, nawawalang tupat, nawawalang pera, kapatid, meron pa namang 9 o 9 na piraso. So siguro kung meron kang susing nawawala, may susi kang nawawala, okay lang na mawala kasi meron ka pa namang 9. Tama po ba? Sundan niyo ako ha? Okay lang mawala yung susi kasi meron naman akong 9. So hindi ko pag-aabalang hanapin kasi meron pa akong 9. Tama po? Pero pagdating po doon sa prodigal son, nung nawawala ang kanyang anak. Actually, yung anak pasaway. Dito, yung alibugang anak. Kaya ang tanong ko, karapat dapat bang hanapin o kahit hindi na? Medyo magkaiba yung kumpara yung tupa at kumpara po yung pera at saka yung kumpara doon sa nawawalang alibugang anak. Now, ganito po mga kapatid. Minsan ko nang naranasan na mawala yung anak. Sabi doon, kinuwento ko na to nung kami ay nasa Bible study. Dito rin sa church. Si GJ nawala sa Metropolis. Parang gusto ko ibalik rin yung Metropolis, itaktak ang lahat at pagkatapos magsisilaw sa gitna dahil nawawala yung aking anak. So, pag ganun po ang kalalagayan, nawawala, malaking bagay po kasi napaka-importante ang nawawala na ito. Hindi mo ipag-pray na okay lang mawala, kundi ang iyong dalangin ay matagpuan mo kasi importante sa iyo. Amen po. Ngayon po, mga kapatid, ito po ay pwedeng sumalamig po sa ating lahat ngayong umagang ito. Depende na kung ikaw ay nagwawala o nawawala.
Pero alam niyo ba, importante ka sa Diyos na matagpuan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, importante ka sa Diyos na matagpuan. Ang ating pong talakayan ngayon is lost and found. Nawala, natagpuan. Na ang ibig sabihin lamang yan is justifying grace. Alright. Ang kalibugang anak na ito ay may lalagay natin sa tatlong bahagi. Una, yung kanyang tinatawag na consequences. Number 2, yung kanyang tinatawag na consequences. Pagkatapos ikalawa, yung conviction. At ikatlo, yung tinatawag na conversion. Tatlo lamang po ito. Dito ilinog yung ating pag-usapan. So, ikwento ko po muna. Yung alibugang anak, kinuha niya yung kanyang kayamanan kahit buhay pa yung kanyang tatay. Ito po ay labag sa kautusan. Ang pagbabahagi ko ng kayamanan ay kapag ang tatay mag-execute ng last will and testament. At mangyayari lang po yung kapag yung nag-execute na yun ay mamatay. Pero pag buhay, not valid pa po ang anumang last will and testament na execute. Pwede mong kunin yung parte meron ka, ang problema, wala pang visa yon. Kasi hindi pa siya tinatawag na dapat gawin. Kasi ang last will and testament ay nagaganap kapag namatay na ang magulang. Kahit pirmahan pa yun ang magulang. As long as buhay pa ang magulang. Kaya dito, buhay pa yung magulang, kinuha na yung kanyang bahagi ng kayamanan. Ang sabi ng talata, pinagparti-parti ito. At ang sabi sumunod, ng pagkakuha ng alibugang anak ng kanyang kayamanan, ang ginawa ng bunso nito, ng alibugang anak nito, ay nagwalwal. Gamitin ko po yung word na walwal. Inubos ang kanyang kayamanan sa kanyang mga kaibigan, nagpasasa sa lahat, at pagkatapos nagpakasaya, nagpakalayo-layo. Nagpakasaya, nag-aksaya, at nagpakalayo-layo. At lumagay ang kanyang ginawa. Nag-aksaya, nagpakasaya, at nagpakalayo-layo. So sa malayong lugar ngayon, naubos ang kanyang kayamanan. At yung kanyang kayamanan, sabi ng talata, ay nagkaroon ng kagutuman sa lugar. Nagkaroon ng kagutuman, parang nandamay pa, no? Nagkaroon ng kagutuman, at pagkatapos, wala po sa kanya, wala siyang makunan ng pera o pangkain, siya ay namasukan bilang tagapag-alaga. At bilang tagapag-alaga ng baboy, depende kung rasa siya ng pagkain o hindi. Ang kanyang katabiron, baboy, ang kanyang amoy, baboy, pagkain ay pagkain na ng baboy. Yun yung consequences ng kanyang ginawa. Consequences. Diba? Ng kanyang mga desisyon. Hindi niya naisip, lumayo siya sa pinanggagalingan ng supply. Ibig sabihin, pag lumayo ka sa pinanggagalingan ng supply, ma-out of supply ka. Diba po? So, ang Ama rito ay tumutukoy din sa Diyos na katulad po sa atin na kapag lumayo tayo sa Diyos, kaya daling sabihin ng ating Panginoon, maliban, walay kayo sa akin, hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Wala tayong magagawa. Totoo po ito. Pakinggan niyo po yung mga patotoo ng mga tao dito na sinubukan na nilang lumayo sa Panginoon. Alam pong nangyari sa kanila. Wala pong nangyari. Babalik ka din sa supply. Kasi may kailangan ka at yan ang Diyos. So hindi lamang po yung nagpakalayo-layo siya, isa sa consequences ay magkakaroon siya ng tinatawag na kawalan. At yung kawalan na yun ay parang mula sa rampa ng pedestal at pagkatapos dahan-dahan bumubulusok yung kanyang kalalagayan hanggang sumayan sa lupa, kumain ng pagkain ng baboy at makaibibilo. Yun yung kanyang consequences ng kanyang mga desisyon. Hindi niya nakita yung mga pwedeng mangyari sa kanya kapag humiwalay siya sa Diyos. Now, dumating naman sa punto na nagkaroon ng conviction itong lalaking ito. Sabi ganoon ng talata, mga kapatid, when he came into his senses, nang mapag-isip-isip niya. Sabi ng verse 17, nang mapag-isip-isip niya ng kanyang kalalagayan walang makain, samantalang dun sa tahanan ng aking ama, yung mga katulog doon, masasarap ang pagkain. Nang kanyang mapag-isip-isip yung bagay, kadustahan, yung kanyang sitwasyon, then he decide
nagdesisyon siya. Anong desisyon niya? Kaagad-agad, sabi niya, babalik ako sa aking ama. Kahit hindi na ako ituring na anak, babalik ako sa aking ama, sa tahanan ng aking ama. Tingnan niyo po ito. No? Sabi niya, kahit hindi na siya ituring na anak, pero para sa kanya, yung babalikan niya, tatay niya pa rin. Pwede niyang i-let go yung desisyon ng tatay niya kahit ano ang maging desisyon. Pero para sa kanya, kahit ano mangyari, tatay niya pa rin yun. Bihira po yan mangyari sa mga bata ngayon. Sa mga anak ngayon, na mas madali nilang kalimutan ang magulang nila kaysa ang magulang kalimutan sila. Tama po ba? Gagawin kasi ng lahat, ang lahat ng anak para lang patunayan ang pagiging magulang nila sa ating lahat. So dito, maganda yung pananaw nung alibugang anak na babalik ako sa aking ama. Hindi niya sinabing, babalik ako sa bahay namin at babalik ako kahit hindi na tawagin kahit hindi na may turing na anak, kahit boss na lang ang tawag ko sa kanya. No? Kaya nga, mga kapatid, he came to his senses at yung senses na yon ay nagpakilala ng kanyang pagbabalik sa kanyang ama. Babalik ako rin kasi yung mga matulog ko rin, masasarap yung pagkain. Samantalang dito, wala akong makain. So, anong sabi ng talata? Siya po ay nagmadali na bumangon at naglakad pabalik sa kanyang ama. So, tandaan po natin, sa buhay po natin ito, hindi lang natin naisip ang tama at mali. Dapat humahakbang po tayo na lakaran na yung tama at iwan ang mali. Hindi ka mag-feel sorry lang dahil naalala mo pagkakamali mo. You feel sorry to yourself. No, hindi po ganun ang pag-a-address sa pagkakamali. Ang pag-a-address sa pagkakamali ay yung hindi mo na siya lalakaran muli. Yes, mag-feel sorry ka, and yet, kailangan mo tumayo at gawa ng paraan yung sinasabi mo. Gusto mo bumalik sa ama. At nalalaman mo na doon may kulang ka yung supply. Hindi lang sa mga pangangailangan, bagkos yung supply ng ama sa kanyang buhay. Pagiging ama. Kasi, mga kapatid, totoo po ito. Marami po sa kulungan, ayon sa isang inventory o pagsisiyasat, marami po ang mga nasa kulungan ay isa sa kadahilanan bumagsak. Ano yun? Dahilan yun. Na nagkulang ang pagiging tatay sa kanila. Most likely, marami po sa ating may mga sitwasyon na yun. Kahit pa paano, mga kapatid, ay nagkulang ang tatay natin sa atin. Kaya, nagkaroon tayo ng mga malalang problema. Kaya nga, kung tutusin ang tatay, kasi mga kapatid, balikan ko lang ito, no? Alam niyo ba, ayon sa evaluation, marami pong mga lalaki ang pinalaki ng mga babae. Anong ibig sabihin? Mga lalaki na pinalaki ng nanay at hindi na kaya alam masyado ang tatay. Hindi ko naman nila lahat. Pero ayon sa datos, mga kapatid, we are living in a world na ang mga lalaki, karamihan, pinalaki ng mga babae. Hindi sana mangyayari ang mga pangyayari na naging dahilan para sila ay mapunta sa kulungan kung ang tatay ay matuwid, matino, makadiyos, at ang pagpapalaki ay gagawin nila tama sa kanilang mga anak. Tama po ba? Kung naging tama ang trabaho ng mga magulang, ng ama, sa kanyang mga anak. So marami po sa atin, mabiyaya na lang ang Panginoon at nakarating tayo sa ganito pong pananampalataya, pagkilala sa ating Panginoon. Hindi ko naman po nila, but some of you ay papa's girl. Walang problema doon. Pero pag ang lalaki ay hindi po pinalaki ng kapwa lalaki, iba po yun. Iba kasi pagtatay. Amen po ba? Ang tatay kasi, dati, nung kami, no, ang nanay namin, talaga pag namalo yung nanay namin, gigil na gigil yun, ha? Yung pusang umaatras, pagpalo ng nanay, nung mahila ka, parang dinampian lang. Yung alwa, daligo kami sa ilog, pupurutin kami ng nanay namin. Oh, pogi-pogi ko. Dati kaming ilog nun.
Ganun mamalo nanay ko, kabait nanay ko, kilala niyo nanay ko eh. Pero yung tatay ko, mga kapatid, yung tatay ko, sit-sit pa lang mga kapatid, nagsasalita na. Alam mo yung ano, yung, ang tatay ko, kasi, pag, iba-iba ang pamaraan niya ng pagdidisiplina sa amin. Iba-iba. Pag galing kami ilog, kukuha yun ng mga, yung tungkol ng kamoteng kahoy. Tapos tatanggalin yung mga dahon, kita mo parang latte mo na, ang haba. Oh. Tapos nagtatalo kami magkakapatid, sinong unang aakyat? Kasi bakit? Yung unang aakyat, manipis-nipis yung tatama. Madaling mabalik. Pagpalo ng ganun, balik agad yun. Eh syempre, ako panganay, una silang dalawa lagi, si Aida sa si Lumo, sa si Memel. Sa akin naiiwan lagi yung makapal. Alam mo yung palo ng mga magulang na hindi pa lumalatay, alam mo na yung lagkit. Alam mo na yung kate pag tumama. Yun, gano'n. Tapos minsan na pag nasa bahay naman kami, di walang ganun pamalo. Ang pamalo ng tatay ko, alam mo yun yung ano, yung pag tinamahan ka, iikot talaga ang ulo mo. Yung Rambo na sinelas. Yung makapal. Diba? Pag pinalo, ito nga, pero nga minsan tatay, pag pinalo si Teacher Aida, ikaw, huwag mo na ulitin na. Akin na kamay mo. Gagano lang, papalo yung tatay ka. Sakit? Iyak si Dada, hindi ba naman tinatama na wala, iyak siya si Aida. Gusto ko yun, iyak yun. Pero sa akin, mga kapatid, alam mo yun, hindi kamay eh. Talagang talikod, tapos yung papalutin ka ng Rambo na kapal na sinelas. Yung pag... Malakas pa na. Yan, talagang naramdam mo. Hindi pa dumadako, alam mo na yung consequence. Alright. Yung prodigal son nito, mga kapatid, kilala niya tatay niya. Kaya ito yung isang dahilan na nahihiya siyang bumalik sa tatay niya. Bakit? Alam niya na ang tatay niya ay nagpakatatay sa buong buhay meron siya. Ngayon po. Pero, mas pinili niya pa rin magsarili at magpakalayo nito. Kaya nga ang tanong, itong pasaway na anak nito, karapat dapat bang mawala o karapat dapat na matagpuan? Well, mga magulang, gaya po ng patotoo kanina, na nakapagbibitaw po tayo ng masasakit na salita sa ating pong mga anak. Lalo-lalo na wala tayong pagkakilanlan sa ating Panginoon. Masakit na salita na minsan, dahil nga po nung ibang anak, pwede mo anak, pwede mo masaktan ng iyong anak na walang limitasyon, pwede mong hindi kibuhin ng anak, pwede mong hindi pansinin ng anak. Pero mga kapatid, ngayong nakakilala ka sa Panginoon, napakahirap po gawin mo. Amen po ba? Kasi nga po, mga kapatid, itong malibugang anak na ito, kilala niya yung tatay niya, nagpakatatay sa kanya in providing everything. The love, the needs, the comfort. He provided everything, and yet, yung lalaking alibugang anak na ito, nakuha niyang iwan ang kanyang tatay. Alam niyo po, nangyayari po yan sa panahon ngayon. Kayang-kaya nilang iwanan si Lord. Di po ba? Kayang-kaya nilang iwanan ang magsusupply ng kanilang pangangailangan kasi naniniwala sila, somebody will supply unto them. Akala nila, kaya-kaya nilang iwanan ang ating Panginoon dahil makakaramdam din sila ng pagmamahal. Dahil makakaranas sila ng pagmamahal sa kanilang mga kaibigan. Akala nila na kapag umiwalay sila sa Diyos, they will feel also the very same comfort. Komportable. Mayayakap sa iyo para ma-comfort ka. Mga kapatid, outside of your family, wala na po yata pinaka-komportable lugar. Kahit sabihin natin, mag-staycation ka sa magagandang hotel, hanapin mo pa rin yung higaan mo. Hanapin mo pa rin yung tahanan mo. Hanapin mo pa rin yung mga tao nandoon sa tahanan na yun. Why? Kasi because of the relation. So, ibig sabihin, itong malibugang anak na ito, nakaranas siya ng isang maayos, matindi, disiplinado,
relasyon sa kanyang ama. And yet, siya po ay nagpakalayo. So, yun po ang problema, at ang kanyang conviction ay bumalik sa ama. Alam niya ang kanyang kaharapin na kahit tanggap niya na kahit hindi na siya maging anak. That's the consequences. Kasi itinakwil niya ang pagiging anak sa kanyang magulang. So parang ang verdict, sabi niya, pag bumalik ako, kahit hindi na ako tanggapin, okay lang, basta makabalik ako. Kundi yung need na nandyan niya ang kanyang hinahabol. But then again, yung tinatawag na conversion naman sa nangyari. Alam naman yung conversion dito, ito naman po yung justification ng kanyang ama, yung biyaya ng Diyos sa kanyang ama. Sabi nga nun, his father welcoming home with great joy. Di po ba? Alam niyo sa totoo lang, ganito pa lang, ako naranasan ko eh. Doon nawala ang aking anak, si Grace Joy, sa mall. Siguro mga 30 minutes lang. Noong una nagagalit ako. Pero habang tumatagal na dudurog na ang puso ko. Tapos ang dami na sumasagi sa isip ko na, papaano yan? Saan yan titira? Ano kakainin niya? Ano ang mangyayari afterwards? Ano ba? Mahirap po mawalan ng isang anak. Bilang ama, talaga namang itataktak mo ang lahat. Pero yun nga po mga kapatid, dito makikita natin at papaano hinarap ng ama ang kanyang nagwawalang anak. At ang kanyang ginawa mga kapatid, he acknowledged him, he welcomed him home. Listen to this, he welcomed him home. Listen, sabi ng talata, malayo pa lang, nasa tarangkahan na yung kanyang tatay, malayo pa lang sinalubong niya na ang kanyang anak. Anong ibig sabihin nun mga kapatid? Ini-extend muli ng tatay kahit sa malayong lugar ang kanyang tahanan sa kanyang nawawalang anak. Sinasabi ng talata na tila baga, mga kapatid, na tama na anak ang iyong pagod, huwag mo nang habaan pa ang iyong hakbang. Papariyan ako, dadalhin ko ang tahanan sa iyo. Ang ginawa ko ng ama, tumakbo po na pinuntahan ang kanyang anak. At pagkatapos, ang sumunod po mga kapatid, ay niyakap ang anak na ito. Di alintana na galing ito sa kulungan ng baboy, ang bibig nito ay amoy baboy, ang hininga nito ay amoy baboy, ang kinakain kasi ay pagkain ng baboy. Regardless kung ano po ang kadustahan, ano ang kawalan, ano man ang pagkakamali na kanyang nagawa. Ang conversion, ang pagpapakita ng biyaya ng Panginoon dito ay naipahayag nang i-welcome siya ng kanyang ama. Amen po ba? Diba, nararanasan natin yan, na kahit alam natin na makasalanan tayo, pero nandito tayo ngayon, alam mo, nararamdaman mo, natanggap ka ni Lord. Amen po ba? Amen. Hindi ka naiyak magsimula kasi dami. Hindi mo pagkakamali. Pero ngayon, naunawaan mo, kailangan mo bumalik kasi kailangan mo ang yakap ng tatay mo. Amen. Kailangan mo ang yakap ng ama, kailangan mo ang tahanan sa piling ng Diyos. Kaya nga, nung tinawag ng tatay nito yung kanyang anak with a great joy, yan naman sinasabi ng kalangitan, gaano kalaki ang pagdiriwang sa kalangitan kapag may isang nanumbalik sa kanya at humingi ng tawad at, di ba? Gaano pagsasayang meron sa langit. Kaya alam nyo, minsan nang nagpiesta ang langit dahil sa iyo. Tingnan mo ang katabi mo. Minsan nang nagpiesta ang langit dahil sa Kanya. Kaya po mga kapatid, yung kagalangan sa langit ay nagaganap kapag meron pong bumabalik. Even the angel rejoices kapag tayo po ay nakakabalik sa piling ng ating Panginoon. Kaya nga napakahalaga na every week bumabalik tayo sa gawain, sa simbahan, sa pagtitipon at pakinig ng kanyang mga salita. Mga magulang, huwag niyo po laging paitulutan ng inyong mga anak na hindi po nakakapagsimba. Hindi po ba? May naghahanap kayo, wala akong may pamamana sa aking mga anak. Hindi po totoo yun. Meron kang ipapamana. Ano yun? Yung matibay mo na relasyon sa Diyos, pamana mo yan sa anak mo. Dahil hindi kayang nakawin ng tanga at saka ng kalawang. Mga kapatid, mga panganay na kapatid, gawin nyo ang lahat ng mga pamilya nyo nakadalo ng gawain ng Panginoon. Di po ba?
do something, do everything. Para po silang lahat ay makasama po natin. At makaranas sila ng yakap ng Ama natin nasa langit. Okay? Kaya nga po mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo nakaranas ng yakap ng Panginoon. Whenever we come to the church, tayo po ay nakakaranas ng pagpapanag-uli ng pagmamahal ng Panginoon. Amen po? Alam ko po there are some excuses. Pero let not your excuses determine our faith. Amen. But yung striveness natin, yung pagsusumikhay natin, na tayo po ay makapakinig ng salita po ng Diyos. Ako po para sa akin, mga kapatid, minsan gusto ko nang give up sa paglilingkod. Kaso pag nakita po ko ng mga elderly po natin na naglalakad, nagpapatuloy, kahit nahirapan maglakad, basta makapagsimba lang. Ano mga kapatid, hindi ako nakakaramdam ng katamaran. Na-excite pa nga ako lalo. Kaya nga, parang nagkakaroon ng energy lalo kapag nakita ko marami pong nagpapatuloy sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya sabihin ko sa inyo, salamat sa iyo kapatid. Na-encourage ako sa iyo. So itong tatay, dumating yung kanyang kalibugang anak, kaagad niyakap. He throw, sabi ko gano'n na talaga binasa natin, he throw his warm embrace. Wala na yata ang sasarap sa yakap ng tatay. Alam nyo, isang bahagi sa buhay ng tatay ko at ako, at may adolescence age, so ako'y college na. Ang hindi ko makakalimutan na tagpo. May puno ng mangga doon sa amin, tapos may upuan. Tapos, nakaupo ako at saka yung tatay ko doon. Tinabihan ako ng tatay. Tapos, out of nowhere, kasi hindi naman niya palagi ang ginagawa sa akin yun. Madalas kay Aida, pero sa akin, kasi siyempre binata na ako. Ang ginawa niya, niyakap niya ako. Niyakap niya ako. Hindi naman siya lasing, niyakap niya ako. Tapos, taka ko, yakap-yakap ko. Parang ako naman, humilig ng gano'n. Kasi lumaki rin ako, nung maliit pa ako, sinurito yung mga tatay na yung pinatutunog ng mga bata yung tiyan nyo. Dahil yung tayo, lumalaki yung mga tiyan natin. Ako nga, yung mapo ko, inuuntog yung ginagawa. Tami. Inuuntog niya yung ulo niya dito sa tiyan ko. Parang naging kagawin yun. Yung patutulugin, napibig yung tiyan natin. Ganun ako ng bata. Pero nung lumalaki na ako, hindi na gano'n. So out of nowhere, bago siya mamatay, nakaranas ako ng yakap niya. At pagkatapos nagkaroon kami ng tatay at anak na pag-uusap. Tatay at anak na pag-uusap. For the very first time, sa sobrang busy kasi ng tatay ko, ay nakapag-usap kami ng heart to heart. At marami siyang sinabi sa akin na hanggang ngayon ay tangang-tangang. Kaya hindi ko po makakalimutan yung araw na yun. Kasi yun yung mga araw na malapit na po siya mamatay. Wala kami kalaman. Pero nagagawa niya. Hindi ko alam kung yung sinasabi ng mga premonition yung bagay niya. Pero yun nga, para sa akin po mga kapatid, ang pagmamahal ng Ama dito sa talata ay pinakita niya, dinisplay niya sa pamamagitan ng ano. His father welcomed him. At pagkatapos sa unang inilagay sa kanya, mga kapatid, sabi ganun, dali dito ang kanyang malabal. Siguro po, maginaw sa oras na yun, walang maayos na saplot, basa dahil sa mga talsik ng pagkain ng baboy, nangangamoy, at ang sabi po gano'n, dalhin ang balabal sa kanya. Yung una po, yung robe. Robe is a sign of covering of the father and that the son was being treated as loyalty. Ang balabal po na ibinalabal sa kanya, hindi po lang balabal, kundi balabal na nagpapakilala ng karangyaan, ng royalty. So yung royal robe na yon, ayun yung binalot doon sa kanyang anak, na nagsasabi at nagpapakilala that it is a sign of a covering of his father. Yung magpapanaulit ang proteksyon, ang kalinga ng Ama doon sa anak. Amen po? Nararanasan niyo ba yan? Nang tayo nakilala muli sa Panginoon, naranasan natin ngayon yung yakap ng Diyos, yung pag-iingat ng Panginoon sa ating mga buhay. The robe
Number 2, the ring. The ring, yung suotan siya ng singsing. The ring is a sign of right standing with the Father. Ang tawag po ron ay righteousness. The right standing with the Father. Yung singsing ay nagpapakilala ng iyong katuwiran sa Ama. Na parang ganito po, hindi natin pag-uusapan anong issue mo. Hindi natin pag-uusapan ang pagkakamali mo. Hindi natin pag-uusapan ang kalapastanganan mo. Hindi natin pag-uusapan kung ano man mga grievances meron ka sa akin. Sa oras na yun, isusot ko ang singsing para sa'yo na nagpapakilala sa harapan ko, ikaw ay matuwid. Sapagkat ikaw ay bumalik. And the biggest and the proudest ay hindi po yung bigat ng paglayo, kundi yung bigat ng kanyang pagbabalik. Amen. Amen po ba? Kaya madalas po sabihin, hindi interesado ang Diyos sa nakaraan mo. Interesado siya sa pagbabalik mo. Amen. Interesado siya kung paano mo gagawin ang buhay niya ito, paano mo hangpangin ang buhay niya ito, paano ka makakabawi sa Panginoon. Itong lalaking ito, walang sabi-sabi, walang kwentahan. Tayo po siguro, pag bumalik ang ating anak na nagwala, katakot-takot na servo ng mga. Ikaw siya, lalo na kung nanay, hindi na. Daming sasabihin niya. Maraming sasabihin na pwedeng masasakit. Pero ang tatay na ito, ay sabi nila, madali, suotan siya ng singsing. Suotan siya ng robe. At pagkatapos, ang sabi ron, suotan siya ng panyapak. Panyapak. Siguro wala na po yung kanyang panyapak, durog na ito, at pagkatapos naglalakad na lang siya sa kalsada at sa kanyo. Wala naman siguro tatay na hindi madudurog, nakita mo ang anak mo, galing sa malayong lugar, nagkipasaway, pagkatapos kita mo wala na. Ang panyapak po ay sumisimbolo po ng comfort at attitude ng isang tao. It is both comfort and his attitude. Nagpapakilala na itong anak mong ito ay lubhang nahirapan talaga in his journey sa kanyang pagkakamali at sa pagkakataon ito sabi ng Ama, dali dito kaagad ang kanya pa na sumisimbolo na hindi na siya gagapang uli sa lupa dahil kasama niya ng kanyang tatay na nasa langit. Nararamdaman niyo po ba yan sa Panginoon? Na nararamdaman niyo ngayon, hindi kayo mukhang kawawa, hindi kayo walang-wala, hindi kayo api-api, hindi kayo list of the family of the or the clan, hindi ka maliit. Kahit anong pagkakamali, kahit anong mga pinagdaanan mong kasalanan, wala na yun. Dahil hiningin mo na ng tawad yun sa Panginoon, and no one can condemn you. Pag yan ay nilinis ng ating Panginoon, sabi ng Biblia, kung ipapayag ng iyong mga labi ang iyong kasalanan, ikaw ay patatawarin sapagkat siya ay sakta na tapat na tayo patawarin at linisin tayo ang ating karumihan. Kung tayo pinatawad ng Diyos, sino ang tao para humusga para sa atin? Amen. So it is God. Kaya nga, nung bigyan ito ng panyapak, ibinabalik ng Diyos, hindi lamang po yung yakap, kundi yung kalinga na dapat maramdaman o i-elevate muli ang alibugang anak nito mula sa pagkakasayan sa lupa. At pagkatapos, ang sabi gano'n, ganito po pinatunayan ng Diyos ng Ama kanyang pagmamala. Sabi gano'n, magpapatay ng guya, pinatabang guya, sapagkat tayo'y magkakaroon ng handaan ng okasyon na kasiyahan, sapagkat ang aking anak na ito ay namatay na, ngunit na buhay na walang ngunit na sumpungan. That's how God treated us kapag tayo po'y bumabalik sa Kanya. Mga kapatid, don't ever say to God at sasabihin mo, Lord, nakakayang lumapit sa iyo kasi makasalanan ako. Tandaan mo, si Jesus ay naparito para sa mga makasalanan, hindi para sa mga matutuwid. Amen. Hindi siya manghihinayang iwan ng siyang napun siya para habulin ka lang. Kasi importante ka kay Lord. Amen. Itataktak niya ang lahat just to bring you home. Gagawin niya ang lahat just to bring you home. Iko-connect niya ang lahat just to bring you home.
And even into your darkest hour, sa pinakamadilim na yugto ng iyong buhay, mga kapatid, kaya kang iligtas ng Panginoon and bring you home. Kaya sa pinakamatinding problema at pagsubok na meron ka, God is good. Na kaya kanyang i-rescue. Kaya kanyang kunin sa kamay ng kaaway. Dahil sa pagmamahal meron po sa atin. The killing of a fattened calf is a sign of provision, celebration, and feasting. Ang pagpatay ng pinatabang guya ay nagpapakilala ng provision muli ng Panginoon. Wala ka palang makain doon. Eto, kainin mo, pinaka-premiadong, siguro Angus beef. Di po ba? Yung ganito yung kalalagayan. Parang, alam niyo po, ako nagkakaroon ako dati ng self-pity. Nung hindi pa po ako pastor, pag umaten ako ng kasalan, lagi akong, hindi naman masama, pumila sa buffet. O minsan naman hindi ako nayayaya o hindi ako nakakain. Naranasan ko na nga sa isang handaan dati sa kasalan, naubusan ng pagkain, hindi ako nakakain. At walang pakialam yung mga tao kung hindi ako nakakain. Kasi ano-ano ko yung kunyari, ay di, sige, busog na po, okay lang. Okay lang, pero gutom na ako mga kapatid. Dati yung. Pero ngayon nararanasan ko po sa biyaya ng Panginoon. Hindi na ako pupupila minsan sa catering. Madalas nakaupo ko sa presidential table. Nararanasan ko po yun. Yung how God elevated my life na hindi ko kailangan maging mayaman para pahalang. Ang kailangan ko lang ay maglingkod. Dahil importante po sa Diyos. Nakuha niyo po ang gusto kong sabihin. Di mo kailangan maging o magpakayaman para maging importante ka sa lipunan. Sadyang magiging importante ka kapag ang Diyos ang iyong pinaglingkuran. Amen? Palapag nga namin ang Panginoon. So it's a sign of provision, celebration, and feasting. Handa. Diba? Dati po, pag may handaan, punta tayo ron, may handaan. Para katulad mga kabataan natin dito, dati, kaya, pag may handaan, alam nila kung saan. Dati yun. Dati ganun din ako. Pero ngayon mga kapatid, pag may handaan, tinatakasan ko na. Kasi nga parang as a pastor, no? Ewan ko ba naman, minsan pag dadalaw ako, gumalaw ko sa isang bahay, soft drinks, bibigyan ng 1.5 ko. Paglipat ko sa kabilang bahay, soft drinks ulit, 1.5 up. Paglipat ko sa kabila, soft drinks ulit. Talagang nakakahalata na ako eh. Gusto pataasin yung aking diabetes. Pero yun nga po mga kapatid. Well, ako po yung nagpapasalamat sa ganung trato at pagmamahal nyo sa akin kapag ako po yung napapasyal sa inyong mga bahay. Pero yun nga po mga kapatid ko, asamin po natin yung provision ng Panginoon sa buhay po natin lahat. Amen. Amen. Hindi ka magmumukhang kawawa, kundi magmumukhang kahanga-hanga. Amen. Hindi ka na magmumukhang ahente, kundi magmumukhang kang intelihente. Amen. Diba? Talaga mararanasan mo yung favor of the Lord. Talaga lang, may proseso. No? Na may mga kumapawala dahil yung patotoo ni Sir Manuel kanina na hindi niya mapigilan because out of pressure. Eh talaga naman, may isang yugto na naniningil si Sir Manuel, hindi niya alam ako yung ginugupitan. Hindi niya alam na nandun ako. Tinarin ako kumikibo. Pero sabi ko, grabe ko Sir Manuel, talagang walang palalampasan, walang palalampasin. Pero alam niyo, ang tingin ko ngayon, pag ito ginamit ng Panginoon, wala rin palalampasin. Amen? Wala. Sabi nga sa kanya, mag-edit pamilya niya para ubusin makakilala sa Panginoon eh. Dahil how God, yung papaano in His dispense, gamitin ang mga tao katulad po natin lahat ng mga kulit. Kaya sinasabi ko kay Brother Boy, ba't hindi mag-board like niya, mas makulit pa tayo dyan. Dati. Eh, mga manginginom na hindi mag-board, mas talamak kami dyan kaysa dyan sa ginagawa nila. Yung mga nagbibisyon mas talamak kami dati. Eh, yan, binago kami ng Panginoon. Hindi po ba? Parang kayo rin.
Binago ko rin ng Panginoon. Di ba? Siguro maraming nanay dito matatakay dati. Marami po dito. Ako, alam ko po yan. Ang hirap po magtago ng mga sekreto nyo. Maraming nanay dito, mga dating palamura. Yung pag nagulat, mura na agad. Pero kita nyo, binabago ng Panginoon. Paano pag ginamit siya ni Lord? Hindi ngayon, pala-preach na yan. Dati palamura, ngayon pala-preach na. Kaya sabi ko nga, marami dito, pintuan ng kaluluwa eh. Amen. Alam nyo, bumagwelo lang yan. Pero pag yan ay nakondisyon, mga kapatid ko, tandaan niyo po. Sabi nga ni Daniels, Pastor, yung simbahan natin, kumag-anak ko lang. So, okay lang po yun. Yung second service, kamag-anak ni Daniels. Yung third service, makakakayat kamag-anak ni Joy. Nangyari na kaya ito, yung kalahati ng pisngay ng upuan nito, pamilya lang ni Sister Arlene. Talagang sila lang talaga dito. Kaya alam ko kung kaninong angka ng absent eh. Kasi makikita mo yung upuan eh. Hindi po ba? Na pwede gamitin tayo ng Panginoon. Alright. So, dito yung anak ay nagwawala at nagwawala, pero nakatagpo siya ng isang tatay na talaga namang ang pagmamahal, kahit dumaan sa mga pagsubok, ang pagmamahal mas lalong ulan naglalagablab. Amen po? Amen. Lalong naglalagablab. Yan ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit. Amen. Ng ating Diyos. Na kahit gaano pa katustahan, kalalagayan meron tayo, hahamulin kayo. Ibabalikan niya sa dati mong kalalagayan. Minsan ka nang nawala, at ibabalik na ating Panginoon. Ngayon, dito po sa talata, nagdiwang po yung tahanan dahil sa pagbabalik ng anak. May napansin lang ako dito. Yung panganay, dumating sa eksena. Ito na, yung panganay. Doon sa eksena ng panganay, sabi niya ganon, anong meron sa bahay? So sabi doon sa katulong, sabi ng katulong, dumating ang inyong kapatid at pinagdiwang ng inyong ama. So, yung panganay galing sa labas, pagpasok sa loob, pumasok sa loob. Tingnan niyo po yung, napansin ko lang yung galing sa loob na lumabas, pinagdiwang. Samantalang yung taga-loob na lumabas at bumalik din, pero sabi niya, hindi niyo ako pinagdiriwang. So parang ano ba yun? Kontra ba yun? No, ganito po ang pangyayari. Tingnan niyo po ito. Yung panganay na lumabas, na nagseselos, sabi niya dun sa tatay niya, kami ng mga kaibigan ko. No, hindi niyo man lang kami mabigyan ng panghanda. Samantalang itong yung anak na nilusta yung lahat ng kayamanan, at pagkatapos nung bumalik, pinagdiwang nyo. Samantalang ako nandito sa loob, hindi nyo pinagdiriwang. Parang ganyan. Yung nagpasaway, bumalik, pinagdiwang. Yung nasa loob, na nagdilikod, hindi pinagdiwang. So, sabi ko na nung amang, ganda nung sagot ng ama. Ganito po yung sagot ng ama. Basahin ko po sa English. Okay? Sabi po rito, the older brother became angry and refuses to go in. So his father went on and pleaded with him. Pinuntahan din yung panganay. But he answered, Father, look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat, so I could celebrate with my friends. But this son of yours, who had squandered you property and with prostitutes, came home, and you killed the fattened calf for him. Okay, tingnan po natin yung sabi ng verse 31. Tama ba 31? Sorry. Yes. My son, the father said, you are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate
and be glad, because his brothers of yours who was dead and is alive again. He was lost and is found. Now, tingnan niyo po ito. Pwede natin sabihin, ba't yung pastor hindi pinagdihandaan ng tatay yung panganay na anak? Alam niyo po, ito po yung isang problema naman sa mga Kristiyano minsan. Nasa piling na sila ng Panginoon, pero hindi ina-enjoy yung piling nila sa Panginoon. Dito, mga kapatid ko, ang parable of the lost, ang kausap ng Panginoon dito ay ang mga tao at ang mga Pariseo at Iskriba. Parang sinasabi ng ating Panginoon, kayong mga Pariseo at Iskriba, naglilingkod na kayo sa Diyos. And yet, you don't understand the privilege of serving God. Hindi nyo naintindihan yung privilege ng paglilingkod sa Diyos. Kasi wala kayong albang ilang, kundi alms, tulong. So parang ang sagot ng Ama, nagpapakilala ng sagot na tama. Ang sabi gano'n, ikaw ay narito kasama ko, at ang lahat ng akin ay iyo. Ano ang mamimiss noong pangalan nito, mga kapatid? Hindi siya nagse-celebrate kahit ang celebration o mga bagay na itang sa-celebrate ay nandyan na. Anytime. Ang kailangan niya lang ay mag-decide. Hindi yung decision ng Ama para mag-celebrate siya, kundi mag-celebrate siya sa anumang katabi pa yung paglilingkod meron siya. Marami po sa atin ganyan. Nami-miss yung privilege of being a Christian. Tama po, parang ganito, no? Sinabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 16, that I have given you the keys to the kingdom. May S po, keys. Susi. Susi sa aking kaharian. Baka po sa mga susi na yun, mga susi, ang nakukuha lang po natin ngayon as a Christian ay yung susi po ng balkon. Ang ina-enjoy lang natin ay yung balkonahe. Hindi natin na-enjoy yung kusina, yung sopa, yung salas, kasi nga tanging hawak lang natin ay yung balkon. At yun lang yung nabubuksan natin. Hindi natin nabubuksan yung rep. Naalala ko nung bisita ko ng isang kaibigan ko na naging speaker natin din. Pumunta kami sa bahay. Tapos pagdating ko sa bahay, kaya na, Pastor, huwag kayo maya, ariyo nyo na ingin ko. Eh nakita ko, meron siyang cheesecake doon sa lamesa sa kusina. Cheesecake. Eh, mamahalin yung cheesecake. Kita ko yung label. So, sabi ko rin ng mga kasama, nahiya pa yung mga kasama ko. Pero sabi nung kaibigan namin, free. Ewan ko, tanong sa akin mga pastor kasama, kumuha ko ng kasi nakita ko cheesecake, may strawberry pa sa gitna. At cheese, ano ba yun? Tapos ang ginawa ko, kumain ako. Masarap. Humiwa ulit. Masarap. Humiwa ulit mga kapatid. Hanggang sa napapansin ko, paubos mo yung cheesecake. Sabi ng mga kasama ko, sabi niya, basta nakakayaw naman ako kumakain. Sabi nung may-ari, feel free. Tapos nung nahiya yung mga kasama kasi naubos ko halos yung cheesecake. Tapos dumating na yung kaibigan namin. Masarap yan. Akala ko, yun lang yung ano. Tapos maya-maya nilabas yan yung isang buo na para sa aming lahat. So, at least advance ako mag-isip. Sabi nung feel free. Alam niya sa Kingdom of God, mamimiss po natin na hindi ma-enjoy ang paghahari ng Diyos kapag hindi po tayo naglingkod. Amen po ba? Kasi everything, sabi ng tatay, everything is yours. Ang kulang na lang is to celebrate. The decision to celebrate. Alam nyo, mga kapatid, minsan nakala natin kulang tayo sa mga maraming bagay. Pero dapat magulat ka, dapat na naiisip mo rin na ang Diyos hindi nagkukulang sa'yo kahit kailan. Wala ka bang bagong tawid, pero may bagong buhay ka. Di man masarap ang pagkain mo, pero masarap ang kain. Amen po? Nawala mo yung mga kaibigan mo mayayaman, pero marami kang kaibigan ngayon na pinagyayaman ka.
Aanin mo yung mga kasosyalidad, yung mga kaibigan mo na wala nang ginawa, kundi mga tumingin ng mga mahaling bag, mga mahaling ganito, gamitin ng credit card, ito, walwal dito, walwal doon. Na nagpapalayo lalo yun sa isa ito. Nagpapa-degrade ng buhay mo. Hindi ka tulad ngayon ng mga kaibigan mo, di ba? Konti man, simple man, pero totoo. Amen po. Amen. Hindi kayo makakita masyado ng gano'n. Na sa kalagitnaan ng problema mo, pumuntahan ka sa bahay mo. Amen po. Diba? May mga tao talagang sukat na tatanod sa tulay para sa iyo. Para kasama ka. Sa mga Kristiyano mo lang yung makikita. Kasi ngayon, mga kapatid, palasak yung, diba? Patatawag ng Kobos at pagkatapos magbibigay ng ayuda para meron lang sila mga tao. Pero huwag kang magbigay ng ayuda, hindi ka pupuntahan. Sa court po namin, pag walang ayuda ron, wala namang pupunta eh. Pero dahil may ayuda, mga kapatid, nagsisiksikan ng mga tao. Grabe na nga po may election ngayon, kada yata Kobos may ayuda. Grabe po, nakakalungkot. Kaya po mga kapatid, ano ang konklusyon na pwede ko pong makita dito sa ating pinag-usapan sa prodigal son ito? Una po mga kapatid, yung pagkukulang ng bunso ay ang pagseselos ng pangalan ay natabunan ng pagpapahalaga at pagpapalang ama sa kanya. Listen to this. Tayo ay marahil nakakaranas katulad ng prodigal son. Pero alam niyo po ba, mapapansin niyo po, 2 beses pinakita yung salitang justifying grace. Yung biyaya ng kahabagan sa kakulitan meron tayo. Sa pagkakasala meron tayo. 2 bagay po pinakita ng istorya nito. Una po, doon sa kasadlakan ng lalaking ito. Kasakadlakan. Biyaya po ng Panginoon ang na ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Nasukat magpakalayo-layo ka, may maaalala ka na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Biyaya po yun ng Panginoon that God is reminding you and talking to you na kahit nakasadla ka dyan sa putikan, kasama mo ang mga baboy, kasama mo ang kawalang kadumihan, pero ang Diyos magpapaalala uli nung kasama mo hindi ka nagkukulang. Amen. He is reminding us always in the midst ng mga troubles meron tayo that He is God and He is a Father to us. Siya yung tatay mo. Hindi kanya basta-basta iiwan. Kaya nga sabi ng Biblia, who can separate us from the love of God? Kahiyan, kahubaran, kagutuman, ang makapaghiwalay. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Because His love covers all or multitudes of sin. Kaya nga po ang ating Panginoon, grabe siya. Bakit niya ako hahabulin? Pwede na akong mamatay doon. Bakit niya ako hahabulin sa ospital para buhayin pa? Bakit niya i-extend ang aking buhay? Bagamat sinabi na ng doktor na 2 taon ka na lang. Bakit niya na-extend hanggang ngayon for almost 27 years? Eh nandito po ako ngayon. Nakatayo pa rin. Anytime soon, pwede ko pagawakan niya. Sinabi ng doktor, pwede ako mamatay. Kasi in 2 years time, nakakalawang daw yung tama ng granada sa aking katawan. Pero it is 27 years. Nung huling x-ray ko po, medyo lumiit na yung tingga. Hindi nga tingga, bakal yun. Siguro na-decompose na yung ilan. Lumiit na lang siya. Pero po, gaano ang pagmamahal ng Panginoon na sa gitna ng pagsubok ay habulin si Pedro habang binabayo siya ng bagyo. That's how the love of God compels yung need po natin ng paggalingan, pagmamahal niya. So yung ama na ito ay nagpapahayag ng kanyang pagmamahal in both avenues of our life. Naglilingkod ka man, hindi ka naglilingkod, bago ka man, matagal ka man, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay pare-parehas. Hindi niya sinabing mas mahalaga yung panganya, although yung firstborn has yung dalawang double
of His inheritance kapag ikaw ay firstborn. Nasa batas po yan. Pero dito po mga kapatid, pinakilala ng Diyos, parehas kayong importante. Parehas kayong mahal ng ating Panginoon. So the first miracle of justifying grace took place nung siya ay nasa pig pen. He came to his senses. And he senses the Word of God. He senses the love of God. He senses the love of the Father. Amen po? Ikalawa, the second justifying grace that took place is when he returned home. Nang siya ay bumalik sa tahanan. Bumalik din ang panganay sa tahanan. Naranasan nila yung pagpawawalang kasalanan, pagbibigay ng malaking biyaya ng Ama sa kanilang lahat, sa kabila ng kanilang pagdududa, kabila ng kanilang kasalanan, ay pareho silang nakaranas ng atensyon ng ating Ama, ng Ama. So, ganun din po sa atin, even though tayo po ay nakakaranas ng ganito, and yet, the love of God, hindi po bumibitaw sa atin. At the pig pen, he became aware of his condition, his conviction, and humbly repented. When he arrived home, he received acceptance, love, and restoration from his Father. Kaya po mga kapatid, justifying grace enabled us to see ourselves clearly as a sinner and provided us the hope through surrendering to Christ and assured the assurance that we are forgiven and being loved by God. Ang gagawin lamang po natin dito, ang pinapakilala po ng talakay po natin ngayon, na kung isusubo mo ang iyong buhay sa ating Panginoon, makakaroon ka ng kasiguraduhan at hindi ka ng tawad sa Kanya. Patatawarin tayo ng ating Panginoon at tayo ay tatanggapin ng ating Amang nasa langit. Kasi nga po, mahal tayo ng Diyos. May mga tao siguro nagsasabi, deserve mo na mawala ka. Yes, alam niyo ba? May mga tao gusto at nananalangin na mamatay ka, mawala ka, mabigo ka, pumalpa ka. May mga tao humihingi niya. Parang sinasabi lang, deserve mo na mawala. Pero, listen to this, the good news is, deserve mo na matagpuan. Deserve mo na matagpuan ka ng Diyos. Kaya iba-iba tayo ng kwento, pero kinatagpo tayo ng isang Diyos. Pinapaalam niya sa lahat at sa mga bagong narito na mahal kayo ng Panginoon. Gagawin niyang lahat. May balik ka lang sa kanyang piling. Mga kapatid, we are once lost, but now we are found. That is the justifying grace of God. Diba? Magsumikap o pagsikapan ang pagmamahal ng Ama. Kahit anong gawin mo, mahal ka ng Ama. Mahal ka ng Diyos. Hindi mo kailangan magpakabait. Alam naman niya na nahihirapan ka. Hayaan mo tulungan kanyang bumait. Di po ba? Amen po. Amen. At hayaan mo ang kamay ng Panginoon. Let God be God in our life. Tayo po'y tumayo.